Alexa's point of view. Tamad akong bumangon sa higaan at dahan-dahan din akong pumasok sa banyo. Nakita ko ang refleksyon ko sa maliit na salamin at kitang-kita ko ang namumulat na mamagang mata ko dahil sa pag-iyak ko kagabi. Naalala ko na naman kagabi kung ano ang naging reaksyon ng pamilya ko dahil sa biglaan kong pagpunta rito sa Leyte. Diyos ko anak, bakit sobrang gabi ka na umuwi rito? Dapat ipinagpabukas mo na lang iyan. Saad ni Mama, pero yumakap lamang ako sa kanya at tahimik na umiyak. Bakit ka umiiyak anak? May masakit ba sa'yo? Tita, mabuti po kung magpapahinga muna si Alexa. Baka napagod lang po siya sa biyahe saka alam kong ikukwento niya rin po yun lahat-lahat sa inyo. Sambit ni Donna. Bumigat na ang mga mata ko at hindi ko na malayang inaantok na ako. Pinunasan ko ang luha ko na nagbabadyang tumulo. Magiging okay ka rin Alexa. Everything's gonna be fine. Huminga ako ng malalim bago ginawa ang morning routines ko. Kailangan kong isipin ang sarili at ang pamilya ko kaysa sa manlolokong lalaki na yun. Pinalitan ko na rin ang suot ko na mula pa kagabi. Mamaya na lang siguro ako maliligo. Bumaba na rin ako sa maliit na hagdanan na ngayon ko lang nakita sa bahay namin. Masaya lang sa pakiramdam na lahat ng pinaghirapan ko na pagtatrabaho bilang isang katulong ay nakapagpagawa na kami ng isang bahay at may-ari pa ng lupa. Lahat ng sahod na natatanggap ko ay binibigay ko kila Mama at Papa para magpatayo ng sarili naming bahay. Natigil ako sa paglalakad nang makita ko ang isang bulto na pamilyar sa paningin ko. Alam kong hindi ako nagkakamali, lalo na't kilalang kilala ko ang likod pa lamang nito. Gising ka na pala anak, mag-agahan ka na at may bisita ka pa. Sambit ni Papa na pangiti-ngiti sa akin at sa sinasabi nilang bisita namin. Anong ginagawa niya rito? May sariling galaw ang katawan ko at lumapit sa hapagkainan. Katapat kong kumain si Daniel. Nang magtama ang tingin namin ay tinaasan ko siya ng kilay. Hindi mo sinabi sa amin ng mama mo na bibisita pala ang boss mo. Nakapagluto pa sana tayo ng maraming pagkain. Nagulat ako sa sinabi ni Papa nang malaman niyang boss ko si Daniel. Pasimple akong tumingin kay Daniel at bigla akong naiwas ang tingin ko nang nakatingin din pala ito sa akin. Nilunok ko muna ang pagkain na nasa bibig ko bago ako nagsalita. Papa, hindi ko rin naman alam na bibisita pala rito ang boss ko. Saka nagpaalam naman ako sa kanya. Pagsisinungaling ko. Nagsisinungaling ka anak. Bumaling ang atensyon ko kay Mama dahil sa sinabi nito. Hindi ka naman daw nagpaalam. Umalis ka nga raw nang walang paalam, kaya nagpunta rito ang boss mo. Buti na lang at alam niya ang lugar natin dito. Mahigpit kong hinawakan ng kutsara dahil huling-huli na ako. Ano ba kasi ang sinabi ng isang ito sa mga magulang ko? Kalimutan na po natin yun. Ang mahalaga nandirito na po ko at nakikita kong ligtas naman si Alexa. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil narinig ko na naman ang malalim na boses ng binata. Alam kong nakatingin siya sa akin, kaya ipinokos ko na lang ang sarili ko sa pagkain na kaunti na lang ay mauubos ko na. Hanggang kailan ka ba rito, iho? Tanong ni Papa sa kanya. Kung kailan ho babalik si Alexa sa bahay, doon lang po ako uuwi. Munti ka na akong masamid sa kinakain ko dahil sa sinabi nito. Seriously? Hinding-hindi na ako babalik doon. Bahala ka. Bulong ko sa aking sarili. Hindi nga rin namin alam kung kailan babalik ulit itong si Alexa dahil parang wala yata siyang balak na bumalik pa. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Mama pero narinig ko lang ang mahinang tawa ni Daniel na kinatingin ko sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Mapapabalik ko pa rin po siya doon. Malapit na akong matapos kumain nang magsalita si Papa. Anak, hindi ka na talaga masyadong palakwento sa amin. Malungkot nitong sabi. Hayaan niyo po, ikukwento ko lahat sa inyo kapag may mahaba na akong oras. Hindi mo rin sinabi sa amin na itong boss mo ay umaakyat sa'yo ng ligaw. Nasamid ako sa sinabi ni Mama. Mabilis ko ang kinuha ang tubig at ininom. Pagkatapos ay tumingin ako kila Mama at Papa na ngayon ay malalaki ang ngiti. Ano raw? Aakyat ligaw? Wala nga akong kinalaman
at wala akong kaalam-alam na nangliligaw pala ang isang to. Nagsisimula pa lang naman ho akong manligaw, kaya siguro hindi niya pa sinabi sa inyo. Naghihintay lang siguro siya ng perfect timing para masabi sa inyo. Tiningnan ko si Daniel na ngayon ay nakangiti sa akin, pero pinanlisikan ko lang siya ng mata. Magandang umaga, Mama at Papa. Bumaling ang atensyon naming lahat sa mga kapatid ko na pababa at halata kong nagulat din sila nang makita nila si Daniel. Magandang umaga rin po sa inyo. Ngumiti lang si Daniel sa kanila at naupo na rin ang mga kapatid ko sa tabi nila Mama at Papa. Tapos na rin naman akong kumain, kaya nag-excuse muna ako sa kanila. Mabilis akong pumunta sa itaas kung saan kitang-kita mo ang buong tanawin sa Leyte. Langhap na langhap ko ang sariwang hangin at pinagkatitigan ng magandang paligid. Babe, natigilan ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang baritonong boses na nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Kahit ayokong lumingon, ay pasaway pa rin talaga ang isipan ko at lumingon sa likuran ko. Daniel. Alexa, babe. Nagulat ako nang bigla ako nitong niyakap ng sobrang higpit. Pagkatapos ay bahagya itong humiwalay sa akin, pero magkalapit pa rin ang mukha namin. Hinawakan nito ang buong mukha ko at tinitigan ako. Hindi ko mapigilang mapalunok dahil sa iba nitong pagtingin sa akin. Pero nang magsalita siya ay parang nabingi ako at tumahimik ang buong paligid. I love you. Mahal na mahal kita, Alexa. Buong puso na saad ni Daniel. Am I dreaming? Kung panaginip man to, huwag niyo na lang akong gisingin pa at dito na lang ako habang buhay. Alexa. Bumalik ako sa wisyo at tinignan si Daniel. Ha? Tanging sagot ko dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi nito. I said I love you. Do you love me too, babe? Mahal din kita, Daniel. Walang pagtanggi na saad ko. Naramdaman kong namula ang buong mukha ko dahil sa kilig na naramdaman ko. Nakalimutan ko rin ang galit ko sa kanya dahil sa ngayon, mas gusto kong maramdaman ang pagmamahal niya sa akin. What? Anong sabi mo? Mahal mo rin ako? Hindi ko mapigilang matawa sa inakto nito. Namula ang pisngi niya at ang tenga nito. Hinawakan ko ang mukha niya at tinitigan siya. Mahal kita, kahit na alam kong may special someone ka pa maliban sa akin. Wika ko. Nakita ko namang kumunot ang noo ni Daniel at nagtaka sa sinabi ko. Do you mean Anisha? Iniwas ko ang tingin ko rito dahil nararamdaman ko na naman na sumasakit ang puso ko. Nagulat ako nang bigla itong tumawa ng napakalakas habang pumapalakpak pa. Bakit? May nasabi ba akong nakakatawa? Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Anisha is my little sister. Her full name was actually Anisha Princess Marcos. Hindi halatang magkapatid kami kasi nagmana siya kay dad habang ako kay mom. Napatigil ako sa sinabi nito. Kapatid niya ang pinagseselosan ko? Do you mean siya yung baby dati na dati nating nilalaro? Yung palagi nating pinapaiyak? Tanong ko at tumangulang si Daniel. Hindi ko alam pero natawa ko sa sarili ko dahil pinagseselosan ko lang naman ang kapatid nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko at niyakap ang baywang ko palapit sa kanya. Plano talaga namin na pagsilosin ka at sa paraan na yun, mas lalo akong nabigyan ng pag-asa ng gumana ang plano at nagselos ka nga. Napakasaya ko nang malaman na mahal mo rin ako, babe. Bigla ako nitong hinalikan sa labi at tinugon ko naman iyon ng buong puso. Naghiwalay lang kami para sumagap ng hangin. Alexa. Nakita kong nagbukas ng pintuan at nagulat ako na si Papang nagbukas na yun. Imbes na makita ko ang pagkagulat sa mukha nito, ngumiti pa ito sa amin ni Daniel. Pasensya na't naabala ko pa kayo. Basta, bigyan niyo kami ng maraming apo ng iyong mama, okay? Nakangiti na saad ni Papa. Lumaki na lang ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi nito. Papa? O sige na, maiwan ko na kayo. Basta ha. 12 apo ang gusto ko. Sinarado na ni Papa ang pintuan at nagkatinginan kami ng binata. Paano ba yan? 12 apo raw ang gusto niya. Simula na kaya natin ngayon. Pasaway ka talaga.
Pinalo ko ang braso nito at mabilis na umalis dahil nagiinit ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko mapigilang matawa sa itsura ni Daniel na ngayon ay mapupunit na yata ang mukha dahil sa pagniwi. 4:00 na ng hapon at lumabas kami ng bahay para magpahangin. Tsaka para na rin malibot niya ang barangay namin. Saktong pagkalabas niya ay may mga batang babae na yumakap kaagad sa kanya. Napangiwi siya hindi dahil sa yakap ng mga ito, kundi ang mga kasuotan ngayon ng kabataan. Mga bata pa lang pero kung mag-akto ng pananamit ay napakaikli na ng suot. Pinagpantay niya ang mukha niya sa mga bata at sinabing, "Kids, you are too young to wear those clothes. Mas maganda kayo kapag naka-t-shirts at pajamas ang suot. You are so young to show your skin in front of many people." Tinitigan ko si Daniel at ang mga bata na sa tingin ko ay nasa edad na 10 o di kaya ay 12. "Sige kuya, basta po magpapapicture kami sa iyo Huwag ka pong aalis dito, magpapalit lang kami ng damit," sabi ng isang bata. Tumango lamang si Daniel at mabilis naman na tumakbo paalis sa mga batang babae. Grabe na talaga ang kabataan ngayon, no? Hindi na Maria Clara ang suotan ngayon. Sambit ko at humarap na sa akin si Daniel. Wala tayong magagawa. Bago na talaga ang henerasyon ngayon. Tumango na lamang ako sa sinabi nito. Hinintay namin ang mga bata na magpapapicture sa kanya at baka kapag iniwan namin at sumugod sa bahay dahil kilalang kilala ako sa lugar na ito. Napaigtad ako nang maramdaman kong hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Tinitigan ko ang magkahawak kamay namin bago ko ibaling ang tingin ko sa kanya and he mouthed, "I love you, babe." Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa kilig. Hinigpitan niya pa ang pagkahawak sa kamay ko at nakita ko na rin ang mga bata kanina na ngayon ay nakasuot na ng maayos na suot na ikinahinga ko ng maluwag. Mabilis silang lumapit kay Daniel at itinaas nila ang cellphone nila at sunod-sunod na nagpa-picture sa binata habang hawak ang kamay nito. Pinipilit kong bumitaw pero mas lalo niya pang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Hindi naman makikita sa camera na may kahawak siya dahil bumaba siya para maipantay ang tangkad niya sa mga bata. "Thank you kuya, ang gwapo mo talaga." Ginulo ni Daniel ang mga buhok nila na kinatawa nila. "Thank you din sa inyo." Tumingin naman sa akin ang mga bata at ngumiti rin. "GF mo si kuya?" Tanong ng mga bata. Mabilis akong tumingin kay Daniel na ngayon ay pangiti-ngiti sa mga bata pero hindi ko inaasahan ang sinabi nito sa kanila. "Yes, she is my one and only gorgeous girlfriend in my life." "Wow, swerte ni ate ganda." Kinikilig na saad pa ng mga bata. Kinagat ko ang ibabang labi ko para maitago ko ang kilig ko. "Namumula si ate, kinikilig po siya kuya sa sinabi mo." Tumingin naman sa akin si Daniel at kinindatan ako. Inirapan ko na lamang siya pero alam kong ngumingiti ako. Sino ba naman kasing hindi kikiligin sa sinabi nito? Ramdam na ramdam ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. "Bagay na bagay po talaga kayo. Parehas na maganda at gwapo." "Well, thank you for that amazing compliment." Narinig ko ang tawa ng mga bata habang tinitignan kami. "Kids, kailangan na naming umalis dahil baka hinahanap na rin si ate ninyo ng mama at papa niya. Kayo naman, umuwi na rin kayo sa bahay niyo dahil magagabi na. Delikado sa labas para sa mga edad ninyo pa lang at baka kung anong mangyari sa inyo." Rinig ko namang nagpasalamat ulit ang mga bata. Natouch ako sa sinabi ni Daniel sa mga bata. He is protecting them and he cares for the safety of the kids. "Sige po kuya, uuwi na po kami. Maraming salamat po sa picture." Ginulo ulit ni Daniel ang buhok nila bago nagpaalam na sila. "Sayang naman, hindi kita masyadong naipasyal dito sa barangay namin." Wika ko at napanguso ako. Lumabas nga kami para maglibot pero wala na. Nagulat ako nang bigla akong hinalikan ng mabilis si Daniel. "It's okay babe, marami pa naman tayong oras at sigurado akong maipapasyal mo ko sa barangay ninyo. Don't be sad, okay? Smile na." Pinisil nito ang pisngi ko na kinangiti ko. "Ayan, mas lalo akong nai-inlove kapag nakikita ko ang ngiti mo." Kinikilig naman ako sa sinabi ni Daniel.
Alam ko na tama ang sinabi ng mga bata na ang swerte ko dahil dumating sa buhay ko si Daniel na nagmahal sa akin ng totoo kahit na magkaiba kami ng ginagalawang mundo. May humadlang pa kaya sa pagmamahalan ni na Alexa at Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.